Oh, so we can go straight to the point. And then one more of the Humayot. Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang tagapamuno sa ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po ang lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Tayo pangangatan, pagmandog sa oon. Luwalhati at mabuting ianap, Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, madalas tayong natatalo ng kalungkutan, kabiguan at kasalanan. Humingi tayo ngayon ng kapatawaran sa Diyos at nang mapasa atin ang biyaya ng muling pagkabuhay. Para sa aming kakulangan ng panampalataya sa katotohanan ng iyong muling pagkabuhay, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan na pag-asa sa liwanag at lakas na dulot ng iyong salita, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo na nag-alay ng sarili para sa amin, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan at
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos na kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Doon sa lipas kating, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusakot hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Oo
mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa mipasigating, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa mipasigating, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa mipasigating, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, ikain mo, Poon, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, wikain mo, Poon, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan mga alagad kung paanong nakilala sa Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila na takot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo nanguguluhan? Bakit nag-alinlangan pa kayo? Tingnan niyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad na nakikita ninyo. At pagkasabi nito,
pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang sinabi ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang manawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangan maghirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay. Magandang buhay. Ito naman ang muling pagpapakita ng Panginoon na muling nabuhay sa kanyang mga alagad. At ang susi dito ay ang kanyang salita, ang kanyang sinabi, "Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Paano tayo magiging saksi? Hindi lamang ang mga alagad, tayo ay magpapatuloy upang ipalaganap, ipahayag ang mabuting balita na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Paano tayo maging saksi? Dito sa Ebanghelyo, sa mga pagbasa, dito natin maintindihan kung paano tayo magiging saksi. Unang-una, ito ay kaloob ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang kagandahang loob. Hindi tayo magiging saksi kung hindi ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang, pagpapakita sa kanyang sarili sa atin. Dahil kahit pa sa kanilang pag-aalinlangan, kabiguan, kalungkutan at takot, ang Panginoong Hesus ay tumayo sa gitna nila. Ito ay ang pagpakita ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang ating Panginoon muling nabuhay, nagwagi laban sa kasalanan, kasamaan at kamatayan. At ito ay mahalaga para sa atin dahil kahit sa ating panahon ngayon, sa ating lipunan, karahasan, kasamaan, ay parang nangingibabaw. Ngunit tayo na kanyang mga alagad na may pananalig, tayo inaniyahan na maging saksi na hindi ang kasamaan, hindi ang kasalanan ang may huling salita, ang mangingibabaw, kung hindi ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang upang bigyan sila ng lakas at katapangan. Dahil pag-ibig ng Diyos ang mas makapangyarihan laban sa lahat. At dito, ibinigay ng Panginoon, ipinakita niya ang kanyang kamay at mga paa. At ito ay nagpapatunay na siya ay muling nabuhay. Nagpapatunay na siya ang ipinakong Jesus. Ngunit may pagbabago dahil ang kanyang presensya walang hadlang. Kahit nakapinit ang pinto, ang ating Panginoon ay makapasok. Kahit pa anuman ang nakapinid sa ating mga puso, anumang kasalanan, ay walang kapangyarihan sa pag-ibig
kapatawaran, at awa habag ng Diyos. At inayahan niya ang kanyang mga alagad na tingnan ang kanyang katawan at ibinigay niya ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Ano dito ang kapayapaan? Na ito ang magbibigay sa atin ng lakas. Kapayapaan na ang Panginoon ay nagwagi at mananatili siyang kasama at gabay sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay tapat. At kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Panginoong Hesus lamang ang muling nabuhay, ang tunay na mapagbigay sa atin ng kapayapaan na kailangan natin sa ating sarili, sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating lipunan at sa ating mundo. Ngunit sila pa rin ay nag-aalinlangan. Tingnan ninyo ang aking mga kamay, bakit nag-aalinlangan pa kayo? At sinabi niya, mayroon ba kayong makakain riyan? At siya binigyan nila ng isdang inihaw. Anong kahulugan dito? Na ang Panginoong Hesus ay patuloy nagbibigay ng biyaya at kaloob kahit pa sa kanilang pagdududa, pag-alinlangan. At ipanaliwanag niya ang kasulatan. Anong kahulugan ng kasulatan? Ng kasulatan, doon naganap ang lahat ng pangako at plano ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at ng kanyang muling pagkabuhay. At natupad ang lahat. At itong mga kaloob na ito, biyaya, ay ating natanggap. Na kailangan nating makilala ang ating Panginoon at siya ay makilala natin sa pamagitan ng ating paglilingkod, sa pamagitan ng ating pagiging kasapi ng ating sambayanan, sa pamagitan ng ating pagtanggap ng kapatawaran dahil ang kapayapaan ay pagpatawad sa ating kasalanan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa ating kasalanan. Na ang pagkain ibinigay nila, isdang inihaw sa harapan nila, ay nagpapakita na ang muling pagkabuhay ng Panginoon hindi siya multo, kung hindi buong sarili, katawan at kaluluwa. Katulad natin, nung tayo rin ay bigyan niya ng muling pagkabuhay, buo nating sarili ay may pagbabago. At hindi lamang dito, sa kasulatan, pinaliwanag ng ating Panginoon, sinabi niya na kailangan ipalaganap sa buong mundo ang pagsisisi at ang pagpatawad ng Diyos. Pagsisisi, pagbalik loob sa Diyos. Katulad sa unang pagbasa, sa Aklat ng mga Gawa, pag-unawa. Kahit pa sa ginawa ng mga Hudyo, pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ang kasalanan ng tao, ngunit ang Diyos ay patuloy na umunawa dahil sa ating pagkamakasalanan. Na mangibabaw palagi sa Diyos ang kaniyang habag at ang kaniyang kagandahang loob na walang hanggan. Kaya ito ang panyaya sa atin na tayo ay maging saksi ng Panginoon. Kapayapaan, ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan ay kasama natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kaloob ng Diyos, presensya ng Diyos. Na kung tayo ay tumanggap ng mga kaloob na ito, pagbabago sa ating buhay, na kailangan ang ating pagsisisi. At sa pamamagitan dito, magkaroon tayo ng pagbabago, kalooban ay ating ialay sa Diyos, hindi ang pag-alinlangan, kung hindi ang pananalig panampalataya. Dahil sa pamamagitan dito, tayo ay ipagpatuloy ang misyon, ang tahas
ng ating Panginoon na ipalaganap ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanawag sa kanirona ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng ating mga pagkabigo at kawalan ng pag-asa. At ang ating sasambitin, Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa kabila ng mga kabiguan at kalungkutang kanilang natatamo sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, ay lumakas ang kanilang pananalig kay Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng pagdiriwang ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay samahan sila ni Kristo sa pagbibigay saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maglakas loob silang maglakbay kasama ni Kristo tungo sa ikabubuti ng ating mga kababayan, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga taong nababalot ng lungkot, pagkabigo, at kawalan ng pag-asa, upang sa pagninilay sa salita ng Diyos at sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay matagpuan nila ang pagkaunawa at sigla sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng salita ng Diyos at ng banal na Eucharistia, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanang si Kristo ay buhay at siya ay ating kasama sa paglalakbay sa daigdig na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Ama naming muling bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang hindi kami madala sa kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, at bagkus ay maging masayang tagapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa sandaigdigan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus
Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay pagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ay puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan at marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kawangis, nakapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisan mga angeles si awit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inyabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan din naman matapos ang hapunan, ninawak niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbili natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming anak. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, Roberto aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlaing may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos. Kaisa na San Jose, kanyang kabiyak, at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kadudugod sa iyo. May pagdiwangan namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Tinawag tayo ng Panginoon na maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng dasal ng kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paranan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kaming adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalibikan ang dakilang araw na papahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang iyong panampalataya at huwag ang iyong mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka.
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaniyahan sa kaniyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malalahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila, mga kasamang martir. Amang mapagmahal, Ang iyong anak na si Kristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon, upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir, na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Ipanalangin mo kami.
Sa hindi pa ang ating pagbabasbas, ay meron tayong mabuting balita, free vaccines of COVID-19 na mangyayari ngayong Sabado, Abril 24, magsimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dito sa ating simbahan sa St. Mary's Ortman Center. Ang address po, 707 East 7th Street, National City. Hindi kailangan ng appointments, walk-ins accepted. At ito ay ang mga may edad na 18 hanggang pataas bukas sa publiko. Kaya ito ay magandang balita, free vaccines ngayong darating na Sabado, Abril 24. Sumayin niyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayo kayo at ibahagi ang kagalakan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Umayot ihayag, awitin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa ganap. Hallelujah! Hangin at sumayaw buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa ganap. Hallelujah! At isigaw sa lahat, pag-ibig niya ay wagas. Pagkalinga dukha, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang